Hi everyone! So, welcome sa ato ang Fame Faith. So, either sa ato ang Facebook Kagalantaw, sa atong page, sa TikTok, or sa YT. Kagahapon is October 10, 2025, o karon kay birthday ni Teva. So, gikan mi ng birthday sa Mang Inasal. I thought nga wala kayo tao. Abi na kung sirado sila or ang mga tulunghaan, ang mga trabahoanan, ang mga kananan. Si Ethan tablet. Ing na nga, ikaw na po. So, nag-ingon ko. But, to my surprise, grabe siya ka-open. O grabe kadaghan kay ang mga tao nga nangaon gyapon dito. Apil na mi nga isa ka family sa side ni Papa Dodong kay nag-decide mi nga dito na lang instead nga magluto-luto or something. So, isa ka butang nga kinahanglan nato i-prepare sa ato ang panahon karon is ang ato ang spiritual nga bahin, no? So mag-checklist ta dili lang sa ato ang bitang mga bag, mga health kit, mga canned goods and all, but labaw sa tanan sa ato ang espirituhanon nga bahin. Why we should prepare for our spiritual life? Kay whether we like it or not, guys, our citizenship is not here, it is in heaven. So dili gid ta taga dinhi. Gipahiram ra sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. Magpuyo ta diri, bonus na kay makaabot og 100. Pag 75, grabe nakaka-bless. No, so musugotag sa dili na ay hukom, it is appointed unto man to die once and after that judgment. Unya, even ang ato ang nakasulat sa mga Bible nga mga sinauna nga mga apostles, mga teachers, mga pastors, mga evangelists, mga missionaries, no, sila Apostle Paul, gigamit sila sa Ginoo to give warning nga kinahanglan ato yung i-prepare ang ato ang mga life. Kinahanglan ta mahimong andam, kinahanglan ta mahimong kanang balance dili lang sa diri sa kalibutan, no, but even sa spiritual nga bahin. Dili nato siya makita sa spiritual realm pero nagapangliok siya. And yeah, whether we like it or not, sige na jud warning, no, nga hapit na mabalik ang Ginoo, na nang kapungot sa Ginoo. Sometimes ang mga earthquakes, warning siya, pwede pod siya kanang naman gud siya sa pulong sa Ginoo, no, nga napad jud mas worse gali ani nga mahitabo. So dili gyud ta taga diri, masugot taog sa dili gyud ta taga diri. So kinahanglan gyud ta mahimong aware ana. So I know some of you are Christians already, kadung na siguro mo, pero na siguro yung uban nga wala. That is why I'm doing my part. I believe in my heart that I am called for this, no, to share the gospel as an evangelist maybe. Wala ko kabalo sa ako ang calling, pero ikalipay gyud nako nga magsulti despite sa mga bashing and all, mga istorya, ready ko ana ulay problema. But it is from the word of God, no, nga mag-prepare ta. Simple lang man ang gusto sa Ginoo nga ato siyang dawaton as our Lord and Savior, not religion, no religion at all. Ang uh, kanang magtinabangay ta, no, kay daghan og mga nangalagad na pud sa Ginoo, daghan og mga missionaries, mga evangelists. Kung asa ka hiyang, kung asa ka gusto maminaw, kung asa ka na blessed para mag-grow ka didto ka, maminaw ka sa mga teachings. Kay ang mga nagasulti sa pulong dili man pud tanan, no, kay namay mga false prophet. Mailhan man nato ang mga nagaistorya og mga bakak kana kayong wala nagatudlo about kung Jesus Christ, no, as the Son of God. Mo na siya, isa bantayanan na siya. And kana pong mga simbahan nga wala lisod kay siya gyud kung ano, pero tan-aw na to ang example sa Acts Church. Sa time nila sa una, nag-gather sila, nagatinabangay sila, gani ginapamaligyan nila ang ilahang mga kabtangan just to share. And then naagin ang pagpamuhat sa Ginoo sa healing, sa deliverance sa demon, nagatuog demons. No, apil gina siya sa Acts Church. Kung atong tanawon. So kung na may mga simbahan, kung asa nagapasilong karon nga feeling nato dili ta mag-grow spiritually, pwede ka itam naman tay right sana, no? Sa among topic sa grade 10, I am a teacher by profession. Nagatudlo ko sa grade 8 o grade 9 nga edukasyon sa pagpapakatao. Gisgutan didto ang mga karapatan ng tao. So apil dira ang karapatan sa pananampalataya. So makapili ta unsa nga religion, and it is our tungkulin, our responsibility nato is not to condemn, not to judge, not to compare, not to
not to hurt, no, but to respect other also kung unsa ang ilahang mga gituuhan. So, ibig sabihin, we have the right na atay freedom to choose kung asa ta dapita, kung sa atong gusto, kung asa ta kinsa ato ang paminawan. Okay, I can recommend some sa akong mga gipaminawan, although online lang siya, but a very big help. And even though I am watching them online, I know that God is moving through the screen. Isa ana no kanang supernatural, Apostle Catherine Creek, Daniel Adams ata nang sa Supernatural, The Supernatural, I think mo na yata yung natanawan lang nako siya. Same lang man pod no, apostle mo gud siya. Naga-preach pod siya, naga-deliver pod siya. And so actually G12 yun ko nga kuan sa una when I was in college sa campus ministry na save ko gigamit ang G12 nga kanang kuan, pero napoy lahi ato nga mga kauban nila sa campus ministry. So nag-grow ko, nagtubo ko, but in the long run, ila kong gibiyaan, ila kong gi-let go, kay niuli naman ko diri. So, nibiya ako sa akong comfort zone. And thank God, kay bisan og na mga pagtayog, na mga pag-uyog, for how many years, gikan 2009, nagpabilin ko karon ang ako ang faith kay Lord, nya, ang ako ang joy to share the gospel, no, nagdilaab ang ako ang kalayo to share about Jesus. Kay kamo gini siya ang calling ni Lord sa atoan. Whatever hindrances sa imuha pod, I am sure we are also called. Although lahi man ta nga field kung asa dapit, but it's the same. We have to share the good news. So I really pray for you also nga mahimo kang magmaisog to share the gospel og dili mataptapan ang imong baba, no? In the mighty name of Jesus, you have boldness and fire to speak what God wants you to speak. Kaya dili lang kitang tagiya sa ato ang mga life. So, mo to siya. Ako ang i-share. Sa ba na ako nalimtan? So, we have to prepare, guys. Na ako yung channel, nag-edit ko sa ako ang ad slot, automatic ad slots. Kay monetize ko sa ako ang May Daily, but I am also uploading sa ako ang Fame Faith na channel, and I really thank you because you are here. So, mao na siya, naatay freedom, no, to choose. Dili man po mamugo si Lord. He's just waiting for us to come to Him. He is like a father with open arms, na naghulat siya. Kung kano sa ata willingly, mo surrender, mag-repent. Ako nakita nga usa siya ka prophet pod, no, from the US. Bago lang ako siya nakita sa Facebook actually, na nag-atag po siya prophetic message sa Philippines, ang Pilipinas daw kuno, na ay mga earthquake mag-abot, na ay mga tsunami, hurricane, no? So we have to prepare kay gina-shake ni Lord ang kalibutan, especially ang Pilipinas, ang government, na ay mga bikil, panag-away nga mahitabo, which is happening already, which is true, no? Kaysa amo karon kung di ka taga Pilipinas, karon nagkagubot ang Pilipinas. So mo to siya, wala kay ko nag-prepare as the Holy Spirit leads, but mo to siya ang mensahe, no, nga we have to prepare spiritually, kay whether we like it or not, mas maabot jud ang panahon nga diri ra tataman sa kalibutan. Wala ta kabalo kung kano sa, but we must prepare. So apil ana, no, we will surrender our lives to Jesus. We will pray, worship, acknowledge Him, repent our sins. Ako ingnon si Ethan. Paniasa si Ethan. Ingnan ako isulti. Hatagan ako siyag man. So I hope that you're learning something, guys, from this message. Thank you so much for watching. God bless you. And Jesus loves you so much. It's high time to acknowledge God sa atong life, good, and let us do what He wants us to do. Kaya atong life belongs to Him, not us. Dili na kitang tagiya sa atong life ang Ginoo. So I know that God is calling you and He has the same purpose. Nga po siya purpose sa imuha. Sa mga na siya purpose ako ang kinabuhi. Shalom. Bye-bye everyone. Mwah.